Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Nagpagising naman po ako kay mama kaninang umaga ng maaga. May science activity nga po dapat kaming pupuntahan mga kalabs. Nakijoin nga din po kasi ako at kaninang umaga nga po dapat yun gaganapin. Pagbangon ko nga po ay nagpainit nga lang po muna ako ng tubig. Pagkatapos ay naligo na nga din po ako. Pagkatapos ko nga pong maligo at nakapagbihis na nga din po ako, bigla nga pong sabi ni mama ay hindi na nga daw po kami matutuloy sa pupuntahan namin. Pina-confirm daw po kasi ni mama kay sir kung matutuloy nga daw po ba kami. At ang sabi niya nga daw po ay hindi daw po. Signal number 2 daw po kasi dito sa lugar namin mga kalabs. At dahil nakaligo na rin naman po ako, sabi ko kay mama ay kakain na nga po ako ng almusal. Bigla nga din po kasi akong nagutom. Excited pa man din po sana ako sa pupuntahan namin. At pagkatapos ko nga pong kumain, sabi nga po ni mama ay magtimpla na nga daw po ako ng kape ni papa. At sabay gisingin ko na nga din daw po siya. May pasok pa rin po kasi si papa mga kalabs Kahit nga po may bagyo at sumakto nga po yun sa duty ni papa ay papasok pa rin po talaga siya. At pagkatapos ko nga pong magtimpla ng kape ni papa ay tinatawag ko na nga din po siya para po magkape na. Baka po kasi ay lumamig lang po itong tinimpla kong kape niya. Masarap pa man din pong magkape kapag mainit. Pagkatapos ko nga pong magtimpla ng kape ni papa ay nanood na nga lang po muna ako dito. Dahil siguradong hindi rin naman na po ako makakatulog niyan at wala din naman po kaming gagawin. Eto nga pong si papa pagbangon ay binuksan kaagad yung TV. Ganyan nga po kasi si papa, pagising niya nga po ay binubuksan niya po kaagad yung TV at nilalagay niya po sa balita. Sabi nga po ni papa ay kakain na nga lang daw po muna siya bago siya maligo. Natawa pa nga po kami kay kuya dahil bigla nga po siyang bumangon dyan. At nagtanong nga po siya kay mama kung bakit hindi niya nga po siya ginising. At nung nakapagbihis na nga din po si papa ay nagpaalam na nga din po ako dahil papasok na nga din po siya. Pero bago nga po siya pumasok ay kailangan niya nga po munang magsuot ng kapote. Medyo malakas na rin po kasi yung ulan sa mga oras na yan. At kailangan pa nga pong tulungan ni mama si papa sa pagsusuot ng kapote. Medyo nahihirapan daw po kasi si papa sa pagsuot nito, lalo na kapag nakasuot na nga daw po sa kanya yung bag niya. At matatagalan pa nga daw po siya kapag siya lang yung mag-isa. Kaya lagi nga po siyang tinutulungan ni mama kapag sinusuot niya po ito. Para daw po mas mapabilis. At kaninang hapon po pala ay bumili nga lang po ako ng merienda namin ni mama. Sa totoo nga lang po, halos maghapon nga po ngayong araw yung ginawa ko nga lang po ay humiga at mag-drawing. Tinutulungan na nga din po ni kuya si mama sa pagtatanggal ng parang posporo nito pong puso ng saging. 4 na piraso po kasi ito at siguradong matatagalan si mama kapag mag-isa lang siya. Eto po kasi yung uulamin namin ngayong gabi. Binigay nga lang po ni Lola kay mama, eto pong puso ng saging kahapon. Hindi nga daw po kasi ito binebenta ni Lola basta daw po kapag may ganito siya, ay binibigay niya na nga lang daw po kay mama. Kaya kapag bumibili nga po si mama ng gulay kay Lola, tapos may sukli pa nga po siya, ay hindi niya na nga po yun kinukuha. Dahil hindi nga lang po itong puso ng saging yung binibigay ni Lola kay mama, maski nga din po lemon. Kaya parang tulong na nga lang din daw po ni mama kay Lola yung sukli na hindi niya na kinukuha. Kapag ganun nga ay tuwang-tuwa naman po si Lola. Ayan mga kalabs, pagkatapos naman nga pong hiwa-hiwain ni mama yung puso ng saging, ay naglagay nga lang po siya dito ng asin. Tapos pinipiga-piga nga lang po ito ni mama para po lumabas yung tubig-tubig niya.
At para kapag niluto na nga daw po ito ay hindi na nga daw po mapait. At pagkahugas nga po nito ni Mama mga kalobs ay ako na nga din po yung naggisa. Adobo po pala yung luto namin dito ni Mama. Karne po pala yung ihahalo namin dito. Mas masarap pa nga daw po sana kapag po yung tangi. Ayaw naman daw po kasing lumabas ni Mama mga kalobs. Kaya eto na nga lang daw pong karne yung isasahog niya. Ayan mga kalabs, at nagbabrown na nga din po itong karne. Kaya pwede ko na nga din pong ilagay eto pong puso ng saging. Hindi ko nga po matandaan kung nagluto na kami dati ng ganito. Yung natatandaan ko nga lang po kasi kapag may puso ng saging kami, ay puro okoy nga po yung ginagawang luto ni Mama dun. Sabi nga po ni Mama ay parang rabong nga daw po ito. At siguradong magugustuhan ko nga din daw po ito. At habang nagluluto po pala kami ay sakto nga din pong nakauwi na si Papa. Nagmano nga lang po kami sa kanya tapos kinuha ko na nga din po itong bitbit ni Papa na kapote. Medyo maaga pa nga po kaming nakapagluto ni Mama ngayong gabi. At bumalik na rin po pala ako dito sa niluluto namin ni Mama. At naglalagay na nga lang din po ako dito ng mga pampalasa. Ganun lang din naman po. Nor cubes, asukal, paminta, toyo, suka at dahon nga lang po ng laurel yung mga pampalasa nito. Nung una nga pong pagkalagay ko dito ay hindi ko nga po maihalo. Paano? Punong-puno nga po itong kawali. Kaya si Mama na nga lang po muna yung naghalo. At ayan mga kalabs, luto na rin po pala eto pong adobong puso ng saging natin. Tinikman ko na nga din po kung magugustuhan ko po ba yung lasa. At oo nga po mga kalabs, tama si Mama, masarap din po pala. Hindi nga din po nakapaghintay si Kuya at tumikim na nga din po siya. Maski siya ay nagustuhan niya nga din daw po yung lasa nito. Nako, at habang tinitikman nga po namin yung ulam ay saktong nandito nga din po si Tita. Kaya sabi niya nga po ay titikman niya nga din daw po kung masarap. At dahil masarap nga daw po, ayan, at binigyan na nga din po siya ni Mama. Naglagay nga lang po si Mama sa plato. At sakto nga po siya na lang din po yung mag-uuwi nito. O syempre, hindi nga din po magpapahuli si Papa mga kalabs. Mga kalabs, mag-ingat po tayo palagi dahil may bagyo nga po ngayon. Lalo na nga po sa mga lugar na laging binabaha. God bless po sa ating lahat mga kalabs. Bye-bye po!